Malamig ang hangin sa loob ng opisina ni Ginoong Miguel Alonzo, ngunit mas malamig ang pakiramdam ko. Hawak ko ang ballpen na tila tingga sa bigat, at sa harap ko ang isang dokumentong sisira sa lahat ng pangarap ko. Ang kontrata. Isang kasal para sa isang buhay. Nagtaas ako ng tingin kay Miguel, nakaupo siya sa likod ng malaking executive table niya. Ang kanyang presensya ay tila isang anino na lumulukob sa buong silid, madilim at walang buhay. Nakita ko sa kanyang mga mata ang kawalang interes, ang tila pagkawalang pakialam. Ito ba ang lalaking papakasalan ko? Ang lalaking kinamumuhian ko higit sa lahat. Perman na, binibini Ara, ang kanyang boses ay malalim at walang emosyon, oras ay ginto. Ginto. Ang salitang iyon ang nagtulak sa akin dito. Ang gintong ibabayad niya para sa pagpapagamot ng kapatid ko. Ang gintong magiging kabayaran ng aking kalayaan. Huminga ako ng malalim, pilit pinakalma ang kumakabog kong dibdib. Parang yelo ang bawat patak ng tinta sa papel. Nang matapos ang pirma, tila isang bahagi ng kaluluwa ko ang namatay. Ito na. Bilanggo na ako. Agad akong tumayo matapos ang nakamamatay na pirmahan. Hindi ko na gustong manatili pa sa lugar na iyon na singlamig ng yelo at singbigat ng sumpa. Ngunit bago ako makalabas, nagsalita si Miguel. Simula bukas, dito ka natitira sa aking mansyon, Ara. Bilang asawa ko, kailangan mong gampanan ang iyong tungkulin. Nilingon ko siya, ang galit ay halos pumutok sa aking dibdib. Tungkulin? Anong tungkulin, Ginoong Alonzo? Ang maging bilanggo sa gintong hawla mo? Sumimangot siya, walang bakas ng emosyon. Alam mo ang kasunduan, Ara. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Napaismid ako at lumabas na ng opisina, halos takbuhin ang daan palabas ng malaking building na pag-aari ng mga Alonzo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong umiyak. Ngunit wala akong magawa. Kailangan kong iligtas si Junjun. Nang makabalik ako sa ospital, sinalubong ako ng mabigat na amoy ng gamot at ang pamilyar na tunog ng mga monitor. Lumapit ako sa kama ni Junjun, ang aking munting kapatid na nakaratay at mahina. Ang kanyang maputlang mukha at mahinang paghinga ay mas matindi pa sa suntok sa aking puso. Para sa kanya, gagawin ko ang lahat. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang mga luha ay naglandas sa aking pisngi. Junjun, gumaling ka lang, bulong ko. Magiging maayos ang lahat. Ngunit paano magiging maayos ang lahat? Paano magiging maayos ang buhay ko ngayon na nakakadena ako sa isang lalaking kinamumuhian ko? Ang lalaking may kagagawa ng lahat ng ito. Ang galit ko kay Miguel ay lalong nag-alab. Ang lalaking iyon, siya ang dahilan kung bakit nagdurusa ang kapatid ko. Siya ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya ko. Pagod na pagod ako nang makarating sa maliit naming bahay. Ang nanay ko ay umiiyak sa sala. Lumapit ako at niyakap siya. Ma, ayos lang po. Magiging maayos ang lahat, pilit kong ngiti. Ngunit ang loob ko ay durog na durog. Paano ko sasabihin sa kanya na bukas, hindi na ako ang Ara na kilala niya? Kinabukasan, isang itim na tsigu ang huminto sa tapat ng aming bahay. Isang lalaki ang bumaba at binuksan ang pinto. Dumating na si Miguel. Ang kanyang pagdating ay tila isang bagyo, tahimik ngunit mapanira. Ang aming mga kapitbahay ay nagbubulungan, ang ilan ay nagtataka, ang iba naman ay maihalong inggit sa kanilang mga mata. Ngunit para sa akin, isa siyang demonyong dumating para kunin ang huling piraso ng aking kalayaan. Pumasok siya sa loob ng bahay. Si nanay ay natulala, habang si Miguel ay walang emosyon na nagsalita. Ako si Miguel Alonzo. Nandito ako para sunduin si Ara, ang aking asawa. Asawa. Ang salitang iyon ay tila kutsilyong tumusok sa aking dibdib. Kinagat ko ang aking labi, pilit na pinigilan ang mga luha. Paalam, aking buhay. Ang aming kasal ay naganap sa isang pribadong kapilya, na tila isang transaksyon lamang. Walang ngiti, walang pagmamahal. Ang bawat sandali ay puno ng pait. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, at ang kanyang paghawak sa aking kamay ay tila hawak ng isang estranghero. Isang estranghero na nagmamay-ari na sa akin. Ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa sa mansyon ni Miguel ay puno ng tensyon at pagkamuhi. Ang silid ay malaki, marangya, ngunit pakiramdam ko ay masikip ako. Si Miguel ay tahimik, abala sa kanyang laptop. Hindi niya ako nilingon. Kung may kailangan ka,
tawagin mo lang ang mga katulong, ang sabi niya nang hindi lumilingon. Umiinit ang aking ulo. Wala akong kailangan mula sa'yo, Miguel, ang boses ko ay halos nanginginig sa galit. Wala akong kailangan sa lahat ng ito. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Talaga? Pero kinuha mo ang pera ko, hindi ba? Ngayon, kailangan mong gampanan ang iyong bahagi. Bumuntong hininga ako at lumabas ng silid, naglakad patungo sa malaking balkonahe. Ang simoy ng hangin ay tila yelo sa aking balat. Nilingon ko ang loob ng mansyon. Isang gintong bilangguan. Habang kinamumuhian ko ang bawat sandali sa aking bagong buhay sa mansyon, may nakita akong lumang album sa isang maliit na mesa sa sala. Kinuha ko ito at binuklat. Mga larawan ng pamilya Monteverde. Marami silang tao, lahat ay nakangiti, lahat ay mayayaman at mukhang masaya. Sa isang pahina, may larawan ni Miguel na may kasamang isang ngiting babae. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa bewang ng babae, at ang babae ay nakangiti, masaya. May pamilyar na marka sa liig ng babae, isang maliit na nunal sa kanyang liig. Nakita ko na ito. Ngunit saan? At sino ang babaeng ito? Nagising ako kinabukasan na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Ang silid ay malaki at marangya, ngunit pakiramdam ko ay nasa isang malaking kahon ako. Nakakulong. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ito na ba ako ngayon? Ang asawa ng kinamumuhian kong lalaki. Bumaba ako sa malaking hagdanan ng mansyon, ang bawat hakbang ay tila may sariling bigat. Ang mansyon ng mga Alonzo, dating Sandoval, ay nakakapanindig balahibo. Malaki, tahimik, at puno ng mga matatandang bagay na tila may kanya-kanyang kwento. Ang bawat sulok ay may kalungkutan at misteryo na nakakubli. Ang mga kortina ay makapal, ang mga muebles ay antigo, at ang buong paligid ay nagpaparamdam sa akin ng pagkabilanggo. Habang naglalakad ako sa pasilyo, may nakita akong lumang album sa isang maliit na mesa. Dinampot ko ito at binuklat. Mga larawan ng pamilya. Puro mga Monteverde. Ang karamihan ay formal, mayayaman at mukhang nagmamay-ari ng lahat. Sa isang pahina, nakita ko si Miguel na bata pa, may hawak na bola, nakangiti. Hindi ko akalain na kaya niyang umiti ng ganoon. Sa tabi niya, may isang babae, ang babaeng may nunal sa liig sa larawang nakita ko kagabi. Sino kaya siya? Bakit pamilyar siya sa akin? Dumating ang isang matandang katulong, si Aling Nena, at ngumiti sa akin. Magandang umaga po, Maam Ara. Handa na po ang agahan niyo. Ngumiti ako pabalik, pilit na pinapakalma ang sarili. Salamat po, Aling Nena. Matagal na po ba kayo dito sa mansyon? Matagal na po, Maam, sagot niya, mula pa po noong bata pa si Sir Miguel. Mahirap po ang pinagdaanan ng batang iyan. Nagtaka ako. Mahirap po. Akala ko po ay mayaman sila. Bumuntong hininga si Aling Nena. Mayaman nga po, Maam. Pero hindi po lahat ng yaman ay nagbibigay ng kaligayahan. Si Sir Miguel po, siya po ang black sheep ng pamilya. Madalas po siyang mag-isa at hindi po siya pinapansin ng kanyang pamilya. Nagulat ako sa narinig. Ang Miguel na kilala ko ay isang walang puso at walang pakialam na tao. Ngunit ang sinasabi ni Aling Nena ay parang ibang Miguel. Naguguluhan ako. Hindi nagtagal, bumalik si Miguel. Nakita ko siya na pababa sa hagdanan, may hawak na cellphone at may kausap. Hindi ko narinig ang usapan niya, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso. Nang makita niya ako, tumigil siya sa paglalakad at ibinaba ang cellphone. Kumain ka na, malamig na sabi niya. Hindi pa, sagot ko, marami pa akong iniisip. Hindi mo kailangang isipin ang anumang bagay bukod sa sarili mo. Ginawa mo na ang bahagi mo sa kasunduan. Napaismid ako. Hindi ko maintindihan ang lalaking ito. Minsan, parang ang layo niya. Minsan, parang may nagtatago siya sa ilalim ng kanyang matigas na balat. Ilang araw ang lumipas. Si Miguel ay tahimik, bihira kong makausap. Ngunit may mga sandali na nagugulat ako sa kanya. Isang gabi, habang kumakain kami, nagtanong siya tungkol kay Junjun. Kumusta ang kapatid mo? Tanong niya, walang emosyon. Nagulat ako. Bakit mo natanong? Bahagi siya ng kasunduan, sagot niya. Gusto kong malaman na ginagamit ko ang aking pera ng maayos. Napakunot ang noo ko.
Hindi ko alam kung sincero siya o nang iinis lang. Ngunit kinabukasan, nakita ko siya sa labas ng ospital. Lihim siyang sumilit sa kwarto ni Junjun, at nakita ko sa kanyang mga mata ang bahagyang pag-aalala. Isang sandali lang iyon, ngunit nakita ko. Si Miguel, ang walang pusong si Miguel, ay may bahagi pa rin ng kabutihan sa kanya. Isang hapon, biglang dumating ang bisita sa mansyon. Si Ricardo Monteverde, ang pinsan ni Miguel. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na may pinsan siyang ganoon. Masigla si Cardo at ang kanyang ngiti ay nakakapanatag. So, ito pala ang bagong asawa ni Miguel, sabi niya, may bahagyang tawa. Welcome sa pamilya, Ara. Umiti ako. Salamat po, Ginoong Monteverde. Cardo na lang, sabi niya. Tiningnan niya si Miguel at may kakaibang kiiniti sa pagitan nilang dalawa. Parang may hindi sila pagkakaintindihan. Habang nag-uusap sila, naramdaman ko ang tensyon. Si Cardo ay nagpakita ng labis na pagkabaitan sa akin na nagdulot ng pagdududa kay Miguel. Tila ayaw ni Miguel na makipag-usap ako kay Cardo. Hindi ka dapat masyadong magtitiwala sa lahat ng nakikita mo, Ara, sabi ni Miguel sa akin nang mag-isa na lang kami. Hindi lahat ng ngiti ay totoo. Napaismid ako. Ikaw ba ang may karapatang magsabi niyan? Ikaw na walang ibang ginawa kundi saktan ako. Hindi siya sumagot. Isang gabi, habang hindi ako makatulog, lumabas ako sa balkonahe. Ang simoy ng hangin ay malamig. Narinig ko ang mahihinang tunog mula sa silid ni Miguel. Tila nag-uusap siya sa telepono. Kailangan nating ayusin ang kasunduan, narinig kong sabi niya. Protektahan natin sila. Lalo na si Junjun. Nagtago ako sa likod ng kurtina, nagtataka sa aking narinig. Sino ang kinakausap niya? At bakit niya binabanggit ang pangalan ni Junjun? Hindi kaya. Bumalik ako sa aking silid, ngunit hindi na ako makatulog. Ang mga salita ni Miguel ay umalinggaw sa aking isipan. Ang mukha ng babae sa larawan, ang nunal sa kanyang liig. Ang aking panaginip tungkol sa aksidente ni Junjun, kung saan may tinig na nagsasabing, hindi siya ang may kasalanan. Habang naglalakad ako sa hallway, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Narinig ko ang malakas na pag-uusap ni Miguel sa telepono. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, ang boses niya ay puno ng galit. Kailangan kong protektahan ang lahat ng akin. Ang kasunduan ay kasunduan. Walang pwedeng makialam. Bumulong siya ng pangalan na hindi ko gaanong narinig, ngunit narinig ko ang salitang kipamilya. At kasunod nito ang pangalan ng kapatid ko. Junjun. Ang pangalan ni Junjun. Ang pagbanggit ni Miguel sa pangalan ng kapatid ko sa gitna ng kanyang galit na pag-uusap sa telepono ay bumagabag sa akin buong gabi. Impossible. Hindi siya dapat mag-aalala sa kapatid ko. Siya ang dahilan ng paghihirap namin. Ngunit bakit niya binabanggit ang pangalan ni Junjun na tila may pag-aalala? Kinabukasan, nanatili ang pagkalito sa akin. Nagpasiya akong bisitahin si Junjun sa ospital. Pagdating ko, laking gulat ko nang makita si Miguel sa loob ng kwarto, nakaupo sa tabi ng kama ni Junjun, tahimik na nakatingin sa kapatid ko. Hindi niya ako napansin. Hawak niya ang kamay ni Junjun at may bahagyang lungkot sa kanyang mukha. Ito ba ang Miguel na kinamumuhian ko? Lihim akong nagmasid. May pag-aalala sa kanyang mga mata, isang emosyon na hindi ko pa nakita sa kanya. Ilang sandali siyang nanatili doon bago tumayo at lumabas. Nang makita niya ako, tila nagulat siya. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, ang kanyang tinig ay malamig na muli. Bakit ka nandito? Ganti ko, pinagkakitaan mo na kami, bakit kailangan mo pang magpanggap na may pakialam ka? Nag-iba ang ekspresyon niya. Ginagawa ko ang aking bahagi. Ayoko lang na mayroong gumulo sa usapan. Hindi ako kumbinsido. Ngunit may bumabagabag sa akin. Bakit siya pumupunta sa ospital ng palihim? Dumating ang Sabado at isang malaking pagtitipon ng pamilya Monteverde ang naganap sa mansyon. Ang mga Monteverde ay nakagawian na ang pagdaraos ng lingguhang hapunan at ito ang unang beses na dadalo ako bilang asawa ni Miguel. Ramdam ko ang mga mapanuring tingin ng bawat miyembro ng pamilya habang bumababa kami ni Miguel sa hagdan. Marami sila. Ang matatandang tito at tita, ang mga pinsan at mga apo. Lahat sila ay nakatingin kay Miguel na tila isa siyang sakit.
Ang black sheep, bulong ng isang babae na hindi ko kilala. Pinakakapansin-pansin si Ricardo Monteverde. Nilapitan niya ako ng may ngiti at ipinakilala ang sarili. Ara, pinsan ako ni Miguel. Maligayang pagdating sa pamilya. Salamat, sabi ko, ngunit ramdam ko ang tensyon sa pagitan niya at ni Miguel. Habang nag-uusap sila, laging may pasaring si Cardo kay Miguel. Naaalala mo ba, Miguel, noong bata pa tayo? Ikaw lagi ang pasaway. Laging may problema. Lahat ng kaguluhan, ikaw ang may gawa. Bumuntong hininga si Miguel, hindi sumasagot. Sayang nga lang, Miguel, na ikaw ang pumili ng ganoong buhay, sabi ng isang tita. Ang dami ng problema sa pamilya, tapos nadagdagan pa ng kasunduan na yan. Ang mga salita nila ay parang suntok sa akin. Malinaw na hindi nila gusto si Miguel. At mas lalong malinaw na itinuturing siyang salot ng pamilya. Ngunit sa pagdinig ko sa kanilang mga pahiwatig, unti-unting lumilitaw sa aking isipan ang isang tanong, posible bang hindi si Miguel ang may kagagawan sa lahat? May mga sandali sa gabi na naging komportable si Miguel sa aking presensya. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng libro sa sala, lumapit siya at naupo sa tapat ko. Hindi ka pa rin ba makatulog? Tanong niya. May mga bagay lang na hindi ko maintindihan, sagot ko. Ang lahat ng ito. Ang pamilya mo. Ikaw. Bumuntong hininga siya. Mahirap intindihin ang pamilya namin. Puno ng sikreto, puno ng mga hindi pagkakaintindihan. Kaya ka naging ganyan, tanong ko. Kaya ka naging black sheep. Umiti siya, isang malungkot na ngiti. Marami kang hindi alam, Ara. Marami pa. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may koneksyon kami sa sandaling iyon. Nang sumunod na araw, habang naglilinis ako sa library ng mansyon, nakita ko ang isang lumang diary na nakatago sa isang bookshelf. May pangalan ng ina ni Miguel sa cover. Dahil sa kuryosidad, binuklat ko ito. Nakasulat ang mga entries tungkol sa kanyang pagkabata, at sa kung paano naiiba si Miguel sa kanyang mga kapatid. Aking Miguel, sulat ng kanyang ina. Napakatalino mo, pero ang hirap mong abutin. Parang laging may dingding sa pagitan mo at ng mundo. Alam kong mahirap para sa iyo ang aming pamilya. Sana ay maintindihan mo, anak, na ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo. Hindi namin gustong masaktan ka. Ngunit ang kasunduan ay para sa lahat. Napakunot ang noo ko. Anong kasunduan? Bumaling ako sa susunod na pahina, ngunit laking gulat ko nang makita na may isang pahina na nawawala. Ang huling nabasa ko ay isang cryptic na pangungusap tungkol sa isang kasunduan na hindi dapat malaman ng lahat. Ano ang lihim na ito? At bakit nawawala ang pahina? Ang nawawalang pahina sa diary ng ina ni Miguel ay patuloy na bumabagabag sa akin. Ano ang kasunduan na binabanggit? At bakit tila may malaking lihim na itinatago ang pamilyang ito? Hindi ko maiwasang pagdudahan si Miguel, ngunit kasabay nito, ang nakita kong pag-aalala niya para kay Junjun at ang malungkot na ngiti niya ay nagdulot ng pagkalito sa akin. Isang umaga, habang nag-aalmusal ako, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka. Hindi ito ang unang pagkakataon. Ilang araw na rin akong nakakaramdam ng kakaiba, ngunit ipinawalang bahala ko lang. Baka dahil lang sa stress at pagod. Ngunit nang magpatuloy ang pagduduwal, nagpasya akong magpatingin sa doktor, palihim. Ayoko pang malaman ni Miguel o ng kahit sino sa mansyon. Pumunta ako sa isang pribadong klinika, malayo sa mga mata ng mga Monteverde. Ang bawat hakbang patungo sa klinika ay maihalong kaba. Nang ibigay ng doktor ang resulta, parang nawalan ako ng lakas. 5 salita ang sumira sa aking mundo, binibini, kayo po ay nagdadalang tao. At hindi lang iyon. At hindi lang isa, kundi 4, dagdag ng doktor na may ngiti sa labi. Magiging ina po kayo ng quadruplets. Nagulantang ako. Hindi ako makapaniwala. 4 na bata. Sa gitna ng lahat ng ito. Sa gitna ng isang sapilitang kasal sa isang lalaking kinamumuhian ko. Ang balitang ito ay lalong nagpalala ng aking pag-aalangan at nagbigay ng bagong dimensyon sa aking sitwasyon. Paano ako magiging ina? Paano ko aalagaan ang 4 na bata sa isang buhay na hindi ko pinili? Umuwi ako sa mansyon na tila naglalakad sa ulap.
Hawak ko ang ultrasound photo at ang mga mukha ng aking mga kapatid ay lumitaw sa aking isipan. Ang apat na maliliit na nilalang na ito ay konektado na sa akin. Anak ko sila. Isang bahagi ng aking sarili. Hindi ko sila pwedeng talikuran. Sinubukan kong itago ang balita kay Miguel. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Anong sasabihin ko? Naku, Miguel, nagdadalang tao ako ng 4 na bata sa kasal nating pinilit lang. Hindi. Hindi ko kayang gawin iyon. Nagsimula akong magplano ng pagtakas. Kailangan kong umalis bago pa lumaki ang tiyan ko. Kailangan kong ilayo ang mga anak ko sa gulo na ito. Gabi-gabi, kapag nakakatulog na si Miguel, tinitingnan ko ang ultrasound photo. Ang maliliit na blobs na iyon ay magiging mga bata. Mga sanggol. Anak ko. Sa panaginip ko, may mga bata na tumatawag sa akin ng Mama, at ang tunog na iyon ay nagbibigay sa akin ng halo-halong emosyon, takot at saya. Isang bahagi ng puso ko ang nalulungkot dahil sa sitwasyon ko, ngunit ang isa pang bahagi ay unti-unting lumalambot para sa mga maliliit na buhay na lumalaki sa aking sinapupunan. Isang hapon, habang naglilinis ako ng kwarto, aksidente kong nailaglag ang aking bag, kumalat ang laman nito sa sahig, at kasama sa mga nahulog ang ultrasound photo. Hindi ko agad napansin. Dumating si Miguel, galing siguro sa opisina. May hawak siyang mga dokumento. Nang lumapit siya sa akin, bigla siyang tumigil at tiningnan ang sahig. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa ultrasound photo. Dinampot niya ito. Unti-unting nag-iba ang ekspresyon niya. Mula sa pagiging blanko, naging bahagyang gulat, pagkatapos ay pag-aalala. Ano ito, Ara? Tanong niya, ang kanyang boses ay mahina, halos bulong. Nanigas ako. Wala akong masabi. Nahuli na niya ako. Ara, ulit niya, maseryoso na ngayon. Magdadalang tao ka? Hindi ako makatingin sa kanya. Yumuko ako. Napabuntong hininga siya. Ang awkward na katahimikan ay bumalot sa amin. Akala ko magagalit siya. Akala ko susumbatan niya ako. Ngunit walang sumunod. Nang tingnan ko siya, nakita ko ang isang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Isang ngiting hindi ko pa nakita sa kanya. Isang ngiting tila may pag-asa at pag-aalala. Ito pala ang dahilan kung bakit ka nagtatago, sabi niya, hindi galit. Hindi ko maintindihan ang reaksyon niya. Bakit siya nakangiti? Hindi ba dapat galit siya? Ito ay isang sapilitang kasal. Anong balak mo? Tanong ko. Ang balak ko, ulit niya. Ang balak ko ay ang maging ama. At ang maging asawa mo, Ara. Mas gusto mo man o hindi. Hindi ko alam ang sasabihin. Sa gitna ng gabi, habang nag-iisa ako sa kwarto, nakatingin sa kisame, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam sa aking tiyan. Isang sipa. Isang maliit na sipa. Pagkatapos ay isa pa. Naramdaman ko ang buhay sa loob ko. Anak ko. Kasabay nito, narinig ko ang mahihinang yapak sa labas ng aking bintana. Isang anino ang dumaan. Mabilis akong tumayo at tiningnan ang labas. Wala. Wala akong nakita. Pero sigurado ako. May nakita ako. Sino iyon? At bakit siya naglalakad sa labas ng aking bintana sa ganitong oras? Ang pagkabuntis ni Ara. 4 na bata. Ang balitang iyon ay tila kidlat na tumama sa akin. Hindi ko inasahan. Ang aming kasal ay isang kasunduan lamang, isang transaksyon. Ngunit ngayon, may buhay na nakasalalay dito. 4 na buhay. Ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na bigla ay lumukob sa akin. Isang gabi, habang abala ako sa aking opisina, may kausap ako sa telepono. Kailangan nating dagdagan ang seguridad sa paligid ng mansyon, ang sabi ko sa aking tauhan, si Mang Ben, ayokong may mangyaring masama. Lalo na kay Ara at sa mga bata. Masusunod, Sir Miguel, sagot niya. Ang aking buhay ay puno ng mga banta. Ang aking pamilya, ang mga Monteverde, ay isang pugad ng mga laso na ahas. Ang bawat isa ay may sariling agenda. At ako, bilang i-black sheep, ay laging target. Ang aksidente ni Junjun ay isang babala. Hindi ako ang direktang nagmamaneho, ngunit sinadya itong idikit sa akin. Ang tunay na salarin ay mas malalim kaysa sa iniisip ni Ara.
Hindi nagtagal, bumalik ang inggit ni Cardo. Isang umaga, dumating siya sa aking opisina, may ngiti sa labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Miguel, kumusta na ang bagong buhay mo? Tanong niya, may halong pang-iinis. Mukhang masaya ka yata sa bagong asawa mo. Hindi mo kailangang alamin ang buhay ko, Cardo, matigas kong sagot. Abala ka na sa sarili mong negosyo. Humalakhak siya. Negosyo. Alam mo, Miguel, ako ang dapat na nasa posisyon mo. Ako ang dapat na nagmamay-ari ng lahat ng ito. Hindi ikaw, ang black sheep. Nasa gilid na ng bangin ang pasensya ko. Huwag kang magkakamali, Cardo. Hindi mo gugustuhin na kalabanin ako. Talaga ba? Hamon niya. Tandaan mo, Miguel. Ang isang black sheep, kahit gaano pa kadami ang ginto niya, ay black sheep pa rin. Umalis siya, ngunit ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Siya ang mastermind sa likod ng lahat ng pagsubok sa akin. Siya ang gusto akong sirain. At ngayong may pamilya na ako, mas madali niya akong saktan. Isang gabi, matapos kong makita ang ultrasound photo ni Ara, hindi ako makatulog. Lumabas ako ng kwarto at lumapit sa silid ni Ara. Nakita ko siya na mahimbing na natutulog, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang lumalaking tiyan. Isang ngiti ang sumilay sa aking labi. Ito ba ang magiging pamilya ko? Naramdaman ko ang kakaibang pagmamahal na unti-unting lumalago sa aking puso. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ito ay isang sapilitang kasal, ngunit ang mga bata ay walang kasalanan. At si Ara, sa kabila ng pagkamuhi niya sa akin, ay nagdadala ng mga anak ko. Kailangan ko siyang protektahan. Ang mga anak ko. Ngunit ang mundo ko ay puno ng peligro. Isang araw, nakatanggap ako ng isang anonymous na sulat. Mag-ingat ka, Miguel. May mangyayari sa pamilya mo. May babayaran ka sa mga kasalanan mo. Kumuyom ang aking kamao. Sino ang nagpadala nito? Si Cardo. O mayroon pa akong ibang kaaway? Agad kong tinawagan si Mang Ben, kailangan mong dagdagan pa ang seguridad. Walang sinuman ang pwedeng makalapit kay Ara o sa mansyon nang walang pahintulot ko. Masusunod, Sir Miguel, sagot niya. Kinabukasan, nagpasiya akong bisitahin muli si Junjun. Gusto kong malaman kung may kinalaman ba ang sulat sa kanya. Bago pa ako makarating sa ospital, habang nasa kalagitnaan ako ng kalsada, biglang may sumabog na gulong ng aking sasakyan. Nawalan ako ng kontrol sa manibela. Napaikot ang kotse. Mabilis akong bumaba at nagtago sa likod ng sasakyan. Alam kong hindi ito aksidente. Kasabay nito, naramdaman ko ang isang matinding kaba. Tumingin ako sa paligid. May gumalaw sa isang mataas na building sa malayo. Nakita ko ang isang silaw. Isang sniper. Nakatutok sa akin ang isang sniper mula sa malayo. Nagtago ako at agad na tinawagan si Mang Ben, may nagtatangka sa buhay ko, Mang Ben kailangan ko ng backup. Ngayon na. Ang panganib ay lumalapit. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging naiisip ko ay si Ara at ang aming mga anak. Kailangan ko silang protektahan. Kailangan kong mabuhay para sa kanila. Ang bawat sipa ng aking mga anak sa aking sinapupunan ay paalala ng buhay na aking dinadala at ang obligasyong kailangan kong tuparin. Nagplano ako ng aking pagtakas. Lihim akong nakikipag-ugnayan sa isang kaibigan mula sa probinsya. Magtatago kami doon, malayo sa mga Monteverde, malayo kay Miguel at sa lahat ng gulo. Gusto ko ng payapang buhay para sa aking mga anak. Ito ang tanging paraan upang maprotektahan ko sila. Kailangan ko kayong ilayo sa gulo na ito, mga anak, bulong ko sa aking tiyan, habang hinihimas ito. Isang araw, habang papalabas ako ng mansyon upang bisitahin si Junjun sa ospital, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Ang araw ay mainit, ngunit ang aking pakiramdam ay malamig. Hindi ko pinansin. Kailangan kong makita ang kapatid ko. Kailangan kong magpaalam sa kanya. Nagmamaneho ako, ang aking isipan ay abala sa mga plano. Paano ko gagawin ang lahat? Saan ako kukuha ng pera? Ngunit bago ko pa matapos ang aking pag-iisip, biglang nangyari ang lahat. May narinig akong malakas na putok. Bumulaga ang usok sa harapan ng aking sasakyan. Isang pagtambang. Nawalan ako ng kontrol sa manibela. Ang sasakyan ay umikot at ang mundo ay naging blur.
Narinig ko ang malakas na pagbagsak, ang tunog ng nagkawasak na salamin. Pagkatapos kadiliman. Nang magising ako, ang unang bagay na naramdaman ko ay ang matinding sakit sa aking ulo. Pagkatapos, ang amoy ng disinfectant at ang pamilyar na tunog ng mga monitor. Hospital. Unti-unting iminulat ko ang aking mga mata. Gising na siya, narinig kong sabi ng isang boses. May lumapit sa akin. Isang babae na nakasuot ng nurse uniform. Kumusta po ang pakiramdam niyo? Binibini, tanong niya. Sakit ang ulo ko, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Nasaan ako? Nasa ospital po kayo, binibini, sagot niya. Naaksidente po kayo. Aksidente? Walang maalala. Sinubukan kong alalahanin kung ano ang nangyari, ngunit walang lumitaw. Tila isang malaking blanko ang aking isipan. Sinubukan kong alalahanin kung sino ako, kung ano ang ginagawa ko. Ngunit wala. Wala akong maalala. Pagkatapos, may isang lalaking pumasok sa kwarto. Matangkad, may matalim na mata. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha at sakit. Lumapit siya sa aking kama at hinawakan ang aking kamay. Ara, bulong niya. Salamat sa Diyos at gising ka na. Tiningnan ko siya, naguguluhan. Sino ka? Tanong ko. Nagulat siya. Bumalik ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ako si Miguel, Ara. Ang asawa mo. Asawa? Hindi ko maalala. Wala akong maalala. Ang aking mundo ay naging isang madilim na blanko. Maya-maya, may isa pang lalaki ang pumasok sa kwarto. Siya si Cardo Monteverde, ang pinsan ni Miguel. Umiti siya sa akin, isang ngiting tila nag-aalala. Ara, kumusta ka na? Tanong niya. Laking gulat namin sa nangyari. Pero huwag kang mag-alala, kami na ang bahala sa lahat. Naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam sa presensya ni Cardo. May hindi tama. Ngunit hindi ko alam kung ano. Nang mag-isa na lang ako sa kwarto, pumasok ang isang matandang nurse. Nilapitan niya ako at binulungan. Binibini, dapat kang mag-ingat. Hindi aksidente iyon. May nagplano niyan. Nagulat ako. Hindi aksidente. Sino ang magpaplano ng ganoon? At bakit? Ang mga salita ng nurse ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, sa kabila ng madilim na blanko ng aking alaala. Mayroong isang bagay na hindi ko alam. At ang misteryong ito ay lalong nagpapahirap sa akin. Ang mga salita ng nurse ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, sa kabila ng madilim na blanko ng aking alaala. Hindi aksidente iyon, may nagplano niyan. Hindi ko maintindihan. Sino ako? Bakit ako inatake? At sino ang lalaking nagpakilalang asawa ko? Si Miguel. Pagkaraan ng ilang araw, pinayagan akong lumabas ng ospital. Sinundo ako ni Miguel. Ang kanyang presensya ay tahimik pa rin, ngunit ngayon ay maihalong pag-aalala. Tahimik lang kaming bumiyahe pabalik sa mansyon. Ang mansyon. Nagulat ako. Hindi ko maalala ang lugar na ito, ngunit may pamilyar na pakiramdam. Parang nakita ko na ito dati, ngunit hindi ko matukoy kung saan o kailan. Pagpasok namin, sinalubong ako ng mga katulong na may ngiti. Maam Ara, maligayang pagdating po muli, sabi ni Aling Nena. Maam Ara. Sila ang mga katulong ko. Napakunot ang noo ko. Ano ba talaga ang buhay ko bago ang aksidente? Si Miguel, sa kabila ng kanyang matigas na panlabas, ay naging maalalahanin. Dinadala niya ako ng agahan sa kama, sinisiguro na kumain ako ng tama. Pinipili niya ang mga damit na isusuot ko. Sa bawat kilos niya, nakikita ko ang pag-aalaga. Hindi ito ang larawan ng isang kinamumuhian kong lalaki. Ang Miguel na ito ay iba. May kabutihan sa kanya, isang kabutihang hindi ko inaasahan. Ang simpleng paglapag niya ng pagkain sa mesa ay tila may kahulugan. Ang pagtanong niya kung komportable ako ay nagdudulot ng kakaibang init sa aking dibdib. Isang araw, habang nagpapahinga ako sa sala, may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Miguel at isang maliit na bata ang tumakbo papasok. Isang batang lalaki, may malungkot na mata, ngunit may ngiti sa labi. Ate, sigaw niya at tumakbo papunta sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nagtaka ako. Sino ang batang ito? Bakit niya ako tinatawag na ate?
Si Junjun, Ara. Kapatid mo, sabi ni Miguel. Kapatid ko? Naaalala ko ang pangalan na iyon. Junjun, ngunit hindi ko maalala ang mukha niya. Ang aking puso ay kumirot. Bakit wala akong maalala? Bakit hindi ko maalala ang kapatid ko? Si Junjun ay nagsimulang magkwento tungkol sa aming pagkabata, sa aming mga pangarap. Sa bawat kwento niya, tila may pira-pirasong alaala na bumabalik, ngunit hindi ko ito makabit-kabit. May isang bahagi sa akin na nagdududa. Bakit nga ba siya nasa ospital? Ano ang nangyari sa kanya? Sinubukan ni Miguel na tulungan akong maalala ang nakaraan. Ipinakita niya sa akin ang mga larawan ng aming kasal. Ang mga larawan ay formal, walang ngiti. Hindi iyon ang kasal na pinangarap ko. Nagulat ako nang makita ang kontrata ng kasal na may pirma ko. May mga dokumento rin tungkol sa pagpapagamot ni Junjun. Lahat ay tila nagtuturo sa isang kwentong hindi ko maintindihan. Naalala mo ba ngayon, Ara? Tanong niya, ang kanyang tinig ay maihalong pag-asa. Umiling ako. Wala. Wala akong maalala. Bakit ganoon ang kasal natin? Bakit parang may pilit? Hindi siya sumagot. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog, na naginip ako. Isang kontrata. Isang kasal na hindi totoo. May tinig na bumubulong, takasan mo siya, takasan mo ang kasunduan. Nagising ako na may pawis sa aking noo, at matinding takot sa aking dibdib. Mayroong isang bagay na nakakatakot sa nakaraan ko. Kinaumagahan, lumabas ako sa hardin ng mansyon, pilit na inaalala ang mga bagay-bagay. Ang mansyon ay malaki at napakaganda. May mga halaman, mga bulaklak. Ngunit sa isang sulok, may isang maliit na libingan. Isang marmol na lapida na may pangalan, Baby Alonzo. Naramdaman ko ang isang matinding sakit sa aking puso. Isang sakit na hindi ko maintindihan. Lumuhod ako sa harap ng lapida at hinawakan ito. Baby Alonzo. Anak ko ba ito? Bakit wala akong maalala? Bakit nakaramdam ako ng ganitong pighati para sa isang taong hindi ko maalala? Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang pangalan na iyon ay nagdulot ng malaking butas sa aking kaluluwa. Ang sakit ay totoo, mas totoo pa sa lahat ng bagay na aking nakalimutan. Ang pangalan sa lapida, Baby Alonzo. Ang matinding kirot sa aking dibdib nang makita ko iyon ay hindi ko maipaliwanag. Sino ang batang iyon? Bakit ako nakaramdam ng ganito para sa isang taong hindi ko maalala? Ang ideya na may nawala sa aking buhay, isang bahagi ng aking sarili, ay nagdulot ng malalim na pighati. Hindi ko na matiis ang pagkalito. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Lumapit ako kay Aling Nena, ang matandang katulong na tila may alam sa lahat ng sikreto ng mansyon. Aling Nena, sabi ko, may gusto po akong itanong. Sino po ang Baby Alonzo sa libingan sa hardin? Bumuntong hininga si Aling Nena. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Ay, Maam Ara, bulong niya, napakasakit po ng araw na iyon. Ang aksidente niyo po noon, may nawala po kayo. Nanlaki ang aking mga mata. Nawala. Ano po ang nawala sa akin, Aling Nena? Isa po sa inyong mga anak, Maam, sagot niya, 9 na buwan po kayong nagbuntis. 4 po sana sila, pero isa po sa kanila ang hindi nakasurvive sa aksidente. Hindi po alam ni Sir Miguel kung paano niya sasabihin sa inyo, lalo na po't nawalan kayo ng memorya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Anak ko. May anak akong namatay. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay lalong lumalim. Ang blanko sa aking alaala ay biglang napuno ng pighati. Bakit hindi ko maalala ang lahat ng iyon? Hindi ako nag-aksaya ng oras. Pumunta ako sa silid-aralan ni Miguel, pilit na naghahanap ng mga kasagutan. Hinalughog ko ang bawat kabinet, bawat drawer. Sa isang nakatagong drawer, nakita ko ang isang folder na may nakasulat na pangalan ko. Ara de la Vega. Binuksan ko ito. Sa loob, naroon ang mga medical records ng aking pagbubuntis. Detalyado ang bawat buwan. May mga ultrasound photos din, nakita ko ang 4 na blobs na unti-unting nagiging mga sanggol. Ang mga tala ay nagpapakita na quadruplets nga ang nasa sinapupunan ko. At sa huling pahina, may birth certificate. Isinilang ko nga sila. Ngunit may isang nakasulat, one fatal demise. Isang anak ko nga ang nawala.
Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang mga dokumento. Ang mga pira-pirasong alaala ay nagsimulang magbuhol-buhol. Ang panaginip ko tungkol sa mga bata. Ang sipa sa aking tiyan. Ang sakit na naramdaman ko sa harap ng lapida. Lahat ng ito ay totoo. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Lumabas ako ng silid-aralan, hawak ang mga dokumento. Nakita ko si Miguel na nakaupo sa sala, nagbabasa. Nilapitan ko siya, ang galit at pighati ay kumukulo sa aking dibdib. Bakit, Miguel, ang boses ko ay nanginginig? Bakit mo itinago sa akin? Bakit hindi ko maalala ang anak ko? Nagulat siya. Bumagsak ang libro mula sa kanyang kamay. Nakita niya ang mga dokumento sa aking kamay. Ang kanyang mukha ay naging maputla. Ara, hindi ko di. Simula niya. Hindi mo sumbat ko. Hindi mo gustong masaktan ako. Pero sinaktan mo ako ng mas matindi sa pagtatago mo nito. May anak tayong namatay, Miguel. At wala akong maalala. Ang sakit at pighati ni Miguel ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin at sinubukang hawakan ang aking kamay, ngunit umatras ako. Ara, patawarin mo ako, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Nawalan ka ng memorya. Akala ko mas mabuti kung hindi mo na malalaman. Para hindi ka na masaktan. Ang sakit na nawalan tayo ng isa sa kanila, ayokong maranasan mo ulit iyon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Galit. Paghati. At ngayon, may nakita akong sakit sa kanya na hindi ko inaasahan. Bumalik sa aking isipan ang sinabi ng nurse sa ospital. Hindi aksidente iyon, may nagplano niyan. Ang aksidente ko, sabi ko, may kinalaman ba ito sa pagkamatay ng anak natin? Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Isang araw matapos kang operahan, nawala ang isa sa kanila. Ang mga doktor ay nagbigay ng lahat ng kanilang makakaya, ngunit masyado silang mahina pa. Ang aksidente ito ang nagdulot ng lahat. Napakabigat ng pagluluksa ni Miguel. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Ang pagkawala ng anak. Hindi lang ako ang nawalan. Siya rin. Dahil sa huling sinabi ng nurse, may nagtulak sa akin na maghinala sa isang tao. Si Cardo. Naghanap ako ng security footage sa mansyon. Alam kong may mga hidden camera sa labas. Matagal akong naghanap at sa huli, nakita ko ang isang file na may petsa ng aking aksidente. Pinlay ko ito. Ang video ay nagpakita ng isang sasakyan na nakasunod sa akin. Pagkatapos, isang figura ang bumaba, naglagay ng isang bagay sa ilalim ng aking sasakyan. Isang bomba. Hindi ko makita ang mukha, ngunit pamilyar ang tindig ng tao. Ang kanyang paglakad, ang kanyang balikat. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Bigla akong nakarinig ng boses. Ara! Anong ginagawa mo rito? Nagulat ako. Si Cardo. Narinig niya ba ako? Dali-dali kong tinago ang video. Ang aking puso ay kumakabog. Alam niya ba? Siya ba ang nasa video? Ang biglaang pagdating ni Cardo sa silid-aralan ay nagpatindig sa aking balahibo. Mabilis kong itinago ang laptop at ang drive na naglalaman ng video. Hindi niya ako pwedeng makita na pinapanood ko ang footage na iyon. Hindi ko palubusang naiintindihan ang lahat, pero ang pagiging pamilyar ng tindig ng taong naglagay ng bomba sa aking sasakyan ay nagdulot ng matinding kaba sa aking puso. Ara! Anong ginagawa mo rito? Tanong niya na may ngiti sa labi. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, may nakita akong kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, isang liwanag na hindi ko maintindihan. Naglilinis lang ako, pilit kong ngiti. Naghahanap ng lumang libro. Ganoon ba? Sabi niya at lumapit. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa aking likuran at ang aking puso ay kumabog ng mabilis. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo ngayon, lalo na't nawalan ka ng alaala. Tumango ako, pilit na pinapakalma ang sarili. Salamat, Cardo. Nang umalis siya, agad kong kinuha ang drive. Kailangan kong kumpirmahin. Kailangan kong malaman kung sino talaga ang nasa video. Nagsimula akong maghanap ng mga lumang pahayagan at news reports tungkol sa aksidente ni Junjun. Sa tulong ni Aling Nena, nahanap ko ang mga lumang dyaryo sa library.
Binasa ko ang mga artikulo, pilit na inaalala ang mga detalye. Ang mga report ay nagsasabing si Miguel ang nasa manibela nang nangyari ang aksidente. Ngunit may mga discrepancies. Ang mga pahayag ng mga saksi ay malabo. At may isang artikulo na binanggit ang pangalan ni Cardo Monteverde bilang unang dumating sa pinangyarihan ng aksidente. Siya raw ang tumawag ng tulong. Nagulat ako. Kung si Cardo ang unang dumating, bakit hindi niya nabanggit iyon sa amin noon? At bakit tila ang kanyang mga pahayag sa media ay naiba sa sinasabi ng ibang saksi? Sa gitna ng aking paghahanap, nakita ko ang isang lumang larawan ni Cardo at Miguel na magkasama noong bata pa sila. May malaking pasa si Miguel sa braso, at si Cardo naman ay may mapanuksong ngiti. Biglang nagkaroon ng koneksyon. Parang may naalala ako. Ang mga away nila Miguel at Cardo noong bata pa sila. Ang inggit ni Cardo. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Lumapit ako kay Miguel na nasa kanyang opisina. Ipinakita ko sa kanya ang mga lumang dyaryo at ang video footage mula sa hidden camera. Miguel, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Napanood ko ito. Hindi ka ang may kagagawan. May nagplano ng lahat ng ito. Si Cardo siya ang nasa likod nito, hindi ba? Nagbago ang ekspresyon ni Miguel. Mula sa pagiging kalmado, naging galit. Kumuyom ang kanyang kamao. Matagal ko nang alam, Ara, sabi niya, ang kanyang tinig ay malamig. Si Cardo ang nasa likod ng lahat. Siya ang utak sa likod ng aksidente ni Junjun. Sinadya niyang idikit sa akin ang kasalanan para sirain ako. Siya rin ang nagplano ng iyong aksidente, para tuluyan kang mawalan ng alaala at para hindi ka matuto ng katotohanan. Hindi ako makapaniwala. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng pagkalito, ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Si Cardo. Ang taong nagpakita ng pagkabaitan sa akin. Ang pinsan ni Miguel. Siya ang tunay na kontrabida. Bakit, tanong ko, ang mga luha ay nagsimulang umagos sa aking mga mata? Bakit niya ginawa ito? Inggit, sagot ni Miguel. Laging siyang naiinggit sa akin. Gusto niyang angkinin ang lahat. Gusto niyang wasakin ako. Niyakap niya ako. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan, at sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at pagkamuhi ko sa kanya ay tila naglaho. Hindi siya ang demonyo. Siya ang biktima. Patawarin mo ako, Miguel, bulong ko. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat ng pagkamuhi ko sa iyo. Hinalikan niya ang aking buhok. Wala kang kasalanan, Ara. Alam kong mahirap ang lahat ng pinagdaanan mo. Nagsimula kaming magplano. Kailangan naming ibunyag ang katotohanan tungkol kay Cardo. Hindi namin pwedeng hayaan na makatakas siya sa kanyang mga kasalanan. May isang bagay pa akong kailangan mong malaman, Ara, sabi ni Miguel. Ang dahilan kung bakit ako naging black sheep ng pamilya. Hindi ako ang direktang may kagagawan sa aksidente ni Junjun, nandoon ako. Pero ang plano ay kay Cardo. At matagal ko nang pinoprotektahan ang pamilya sa kanyang mga pakana. Kaya ako lumayo at iniwan ang lahat ng yaman. Para hindi ako masangkot sa mga kasamaan nila. Pero bumalik ako para ayusin ang lahat. Ang kanyang pag-amin ay nagbigay sa akin ng kumpletong larawan. Nagsimula kaming mag-usap at unti-unting lumitaw ang kanyang tunay na personalidad, isang lalaking handang magsakripisyo para sa pamilya at para sa katotohanan. Gabi na. Naghahanda kami para sa paghaharap. Alam kong magiging mahirap ito, ngunit handa kami. Habang nagpapahinga ako sa kama, may tumawag sa aking cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako, ngunit sinagot ko pa rin. Ang boses sa kabilang linya ay bumulong, napanood ko ang video, Ara. Alam ko ang ginawa mo. Nanigas ako. Sino ito? Si Cardo ba? Paano niya nalaman? Ang aking puso ay kumabog ng malakas. Ang boses sa kabilang linya. Ang babala kay Ara. Kumuyom ang aking kamao. Alam kong si Cardo iyon. Sinusubukan niya kaming takutin, guluhin. Ngunit hindi ko nahahayaang mangyari iyon. Matagal na akong nagtago sa anino, ngunit ngayon, oras na para lumabas at harapin ang katotohanan. Huwag kang mag-alala, Ara, sabi ko, hindi niya tayo kayang saktan ngayon. Handa tayo. Pero Miguel, paano niya nalaman, tanong ni Ara,
ang kanyang boses ay nanginginig. May mga mata at tenga si Cardo kung saan-saan, paliwanag ko. Pero mas matalino tayo sa kanya. Mas malakas tayo ngayon dahil magkasama tayo. Kinabukasan, isang ingrandeng pagtitipon ng pamilya Monteverde ang naganap sa Monteverde Grand Ballroom. Ang okasyon ay ang taunang pagpupulong ng mga stockholder at plano ni Cardo na kumuha ng mas malaking kontrol sa kumpanya. Ngayon ang araw ng paghaharap. Handa ka na ba, Ara? Tanong ko. Tumango siya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may nakita akong determinasyon sa kanyang mga mata. Hawak niya ang USB drive na naglalaman ng ebidensya. Nang dumating kami sa ballroom, lahat ng mata ay nakatuon sa amin. Bulong-bulungan ang naririnig ko. Alam kong nagtataka sila sa aming biglaang pagdating. Si Cardo ay nakatayo sa entablado, nagbibigay ng kanyang presentasyon, puno ng kayabangan. Nang matapos ang presentasyon ni Cardo, lumapit ako sa mikropono. Ang lahat ay nagulat. Maraming salamat sa iyong presentasyon, Cardo, sabi ko, ang aking tinig ay kalmado ngunit may otoridad. Ngunit mayroon akong ilang bagay na kailangan nating linawin bago tayo magpatuloy. Nagtaas ng kilay si Cardo. Miguel, ano ang ibig mong sabihin? Ito ay isang formal na pagpupulong. Formal na pagpupulong nga, sagot ko, para malaman ng lahat ang katotohanan. Tinuro ko ang malaking screen sa likuran niya. Sumenyas ako kay Ara. Agad niyang isinaksak ang e-drive. Ang mga video footage ay lumabas sa screen. Ang video ng aksidente ni Ara. Ang figura na naglalagay ng bomba sa ilalim ng sasakyan. Ang mga tao ay nagbubulungan, ang iba ay nagulat. Hindi lang iyan, sabi ko. Mayroon din tayong ebidensya tungkol sa aksidente ni John de la Vega. Lumabas sa screen ang mga lumang news reports, kasama ang audio recording ng isang pag-uusap. Ang boses ni Cardo, nagbibigay ng utos sa isang tao na ayusin ang problema na si Miguel. Ang pag-amin niya sa pagpaplano ng aksidente ni John at ang paggamit ng pangalan ko para sirain ako. Ang ballroom ay naging tahimik. Lahat ng mata ay nakatuon kay Cardo. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Ang kanyang mukha ay naging maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Kasunduan? Black sheep. Kaguluhan, tanong ko, ang aking tinig ay tumataas. Ikaw ang gumawa ng lahat ng iyan, Cardo. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito para makuha ang lahat ng sa akin. Nagsimulang magsalita si Cardo, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Mga kasinungalingan. Hindi totoo ang lahat ng iyan. Miguel, gusto mo lang akong sirain. Ikaw ang sumira sa buhay namin, Cardo, sigaw ni Ara, lumabas mula sa likuran ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ako ng memorya. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Nakita ko ang matinding galit sa mukha ni Cardo. Nagmura siya at sinubukang atakihin si Ara. Ngunit mabilis akong kumilos at hinarangan siya. Arestuhin yan, sigaw ng isang miyembro ng pamilya Monteverde. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis. Ang mga otoridad ay pinusasan si Cardo, habang patuloy siyang nagmumura at nagbabanta. Magbabayad kayo. Hindi pa tapos ang laban na ito. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ko si Ara. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kalayaan at katarungan. Sa wakas, nabunyag ang katotohanan. Matapos ang lahat, nagkaharap kami ni Ara. Ang ballroom ay unti-unting umalis ang mga tao. Kami na lang ang naiwan kasama ang mga kaunting tauhan. Ngayon na alam mo na ang lahat, sabi ko, ang aking puso ay kumakabog. Ano ang susunod nating gagawin, Ara? Ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin. Nakita ko ang halo-halong emosyon, kalungkutan, paghilom at pag-asa. Ang lahat ng aming pinagdaanan ay nagdala sa amin sa sandaling ito. Ang pagsubok na ito ay nagbuklod sa amin. Ngayon, kami na ang magdedesisyon sa aming kinabukasan. Ang lahat ay tapos na. Nakakulong na si Cardo. Ang katotohanan ay nabunyag. Ngayon, oras na para sa paghilom. Ngunit ang paghilom ay hindi madali. Ang sakit ng pagkawala ng aking anak, ang trauma ng aksidente, ang mga taon ng pagkamuhi kay Miguel, lahat ng iyon ay kailangan kong harapin. Ngayon na alam mo na ang lahat, ano ang susunod nating gagawin, Ara? Ang tanong ni Miguel ay umalinggaw sa aking isipan.
Tiningnan ko siya, at sa mga mata niya, nakita ko ang pag-asa. At pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi ko inakala na posible. Ang susunod nating gagawin, Miguel, sabi ko, ay ang magpatawad. Hindi lang ikaw, kundi pati na rin ang sarili ko. Kinaumagahan, binisita ko si Junjun sa ospital. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang kontrata, ang aksidente, ang lihim ni Cardo, at ang pagmamahal ni Miguel. Nakita ko ang pagkabigla at lungkot sa kanyang mukha, ngunit sa huli, niyakap niya ako ng mahigpit. Ate, salamat sa Diyos at ligtas ka na, bulong niya. At salamat kay Kuya Miguel. Siya pala ang nagligtas sa atin. Ang kanyang paggaling ay nagsisimula na. Ito ang pinakamahalagang bagay sa akin ngayon. Ang makita siyang muling bumalik sa dati. Nang gabing iyon, nag-usap kami ni Miguel ng matagal. Sa unang pagkakataon, naging bukas kami sa isa't isa. Ipinahayag ko ang aking mga takot, ang aking mga pagdududa, at ang unti-unting paglago ng pagmamahal ko sa kanya. Inamin niya ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang mga takot, at ang kanyang matinding pagmamahal sa akin at sa aming mga anak. Patawarin mo ako, Ara, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Patawarin mo rin ako, Miguel, sagot ko, at hinawakan ang kanyang kamay. Sa lahat ng pagkamuhi ko sa iyo. Nagyakapan kami. Ito ay hindi lang yakap ng mag-asawa, kundi yakap ng dalawang kaluluwang pinaghilom ng pag-ibig at pagpapatawad. Kinabukasan, magkasama kaming pumunta sa libingan ng aming nawalang anak, ang baby Alonzo. Nagdala kami ng mga bulaklak. Lumuhod kami sa harap ng lapida. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama ng pagtanggap. Patawad, anak, bulong ko, ang mga luha ay naglandas sa aking pisngi. Hindi kita nakasama. Pero mahal na mahal kita. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Hindi ka nag-iisa, Ara. Magkasama tayo sa sakit na ito. Ang pagkawala ng aming anak ay nagpatibay sa aming pagmamahalan. Ito ay isang paalala ng pagsubok na pinagdaanan namin at ang lakas na nakita namin sa isa't isa. Simula noon, binuhos namin ang aming oras at pagmamahal sa aming tatlong anak. Pinuno namin ang mansyon ng tawanan at pag-ibig. Si Miguel, ang dating Black Sheep, ay naging isang mapagmahal na ama at asawa. Si Ara, ang dating puno ng galit at pighati, ay naging isang matatag na ina at asawa na may kakayahang magpatawad. Isang araw, nagpasya kami na muling magpakasal. Hindi na isang kontrata, kundi isang pagdiriwang ng pag-ibig. Isang simpleng seremonya sa hardin ng mansyon, kasama ang aming pamilya at mga kaibigan. Ang araw na iyon ay puno ng kagalakan. Ang aking buhay ay nagbago. Ang gintong bilangguan ay naging isang tahanan. Ang kinamumuhian kong asawa ay naging aking sandigan at pag-ibig. Isang taon ang lumipas. Masaya kami ni Miguel kasama ang aming mga anak. Ang aming buhay ay puno ng pagmamahalan. Si Junjun ay ganap ng gumaling at masigla. Akala ko tapos na ang lahat ng gulo. Ngunit isang umaga, habang nag-aalmusal kami, dumating ang isang liham. Mula sa bilangguan. Mula kay Cardo. Ang liham mula kay Cardo. Ang selyo mula sa bilangguan. Ang panulat ay nanginginig sa aking kamay. Akala ko tapos na ang lahat. Ngunit tila ang anino ng nakaraan ay ayaw pa ring lumisan. Binuksan ko ang liham. Ang mga salita niya ay puno pa rin ng galit, pagbabanta at paghihiganti. Sinusubukan niyang guluhin muli ang aming buhay, sirain ang kapayapaan na pinaghirapan naming itayo. Ngunit ngayon, hindi na ako ang dating Miguel. Hindi na kami ang dating Ara. Hindi na ako nanginginig. Hindi na ako natatakot. Binasa ko ang liham ng walang emosyon, pagkatapos ay dahan-dahan ko itong pinunit. Tiningnan ko si Ara, na nakaupo sa tabi ko, nagbabasa ng kwento sa aming mga anak. Ang kanyang ngiti ay payapa. Ang kanilang mga tawanan ay musika sa aking tainga. Walang saysay, Cardo, bulong ko sa sarili. Hindi mo na kami kayang saktan. Ang isang normal na araw sa mansyon ng mga Alonzo ay puno ng buhay. Ang aming mga anak ay abala sa paglalaro sa hardin, habang si Ara ay naghahanda ng tanghalian. Ang kanilang mga tawanan at sigawan ay pumupuno sa buong mansyon. Ito ang pamilya na pinangarap ko na hindi ko inakala na magkakaroon ako. Daddy, tingnan mo, sigaw ng isa sa aming mga anak,
ipinapakita ang isang bulaklak. Umiti ako at lumapit sa kanila. Ang bawat sandali kasama sila ay isang biyaya. Bumisita kami ni Ara kay Junjun sa ospital. Ganap na siyang gumagaling. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Naglalakad na siya ngayon at sa lalong madaling panahon ay makakalabas na siya. Kuya Miguel, Ate Ara, sabi niya, salamat sa inyo. Salamat sa lahat. Niyakap namin siya. Ang pamilya. Ito ang pinakamahalagang bagay. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Ara sa balkonahe, tinitingnan ang mga bituin, hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang aming paglalakbay ay mahaba at puno ng pagsubok. Mula sa isang sapilitang kasal, sa pagkawala ng memorya, sa pagtuklas ng mga lihim, at sa pagharap sa kasamaan. Ngunit sa huli, nanalo ang pag-ibig. Naaalala mo pa ba noong una tayong nagkita, Ara? Tanong ko. Puno ka ng galit. Ngumiti siya. At ikaw naman, puno ng misteryo. Akala ko, kinamumuhian kita. Pero ngayon hinawakan niya ang aking pisngi. Ngayon, mahal na mahal kita, Miguel. Ikaw ang aking tahanan. Ang aking pamilya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Mahal na mahal din kita, Ara. Masaya ako na ikaw ang pinili ko. Ikaw ang ilaw sa madilim kong mundo. Ang aming kwento ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lumagpas sa pinakamadilim na nakaraan at makapagtayo ng bagong kinabukasan. Ang mga sugat ng kahapon ay naging marka ng aming katatagan. Tumingin kami sa mga bituin. Ang aming mga anak ay mahimbing na natutulog. Ang kanilang mga hininga ay payapa. Ang kanilang kinabukasan ay maliwanag. Ito ang aming buhay. Puno ng pag-ibig, pagtanggap at pagpapatawad. Ang bawat pagsubok ay nagpatibay sa amin. At sa bawat bagong umaga, alam naming magkasama kaming haharapin ang anumang hamon. Ang aming pamilya. Ang aming pag-ibig. Ito ang aming legacy. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Miguel, isang paglalakbay na sinubok ng tadhana, ngunit pinagbuklod ng pag-ibig. Sa aming minamahal na mambabasa. Sa bawat pahina, bawat kabanata, nagpapasalamat ako sa inyong paglalakbay kasama sina Ara at Miguel. Ang bawat salita ay binuo hindi lamang ng tinta at papel, kundi ng mga emosyon at karanasan na aking inilalaan. Isang malaking karangalan na naging bahagi kayo ng kanilang kwento, ng kanilang mga laban at ng kanilang tagumpay. Ang pagsusulat ng ang halik ng demonyo at ang gintong bilangguan ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin. May mga pagkakataong ako mismo ay nalulungkot, nagagalit at nanghihinayang sa mga nangyayari sa kanila. Ngunit sa bawat pagsubok na kanilang hinarap, lalo kong nakita ang tunay na esensya ng pagmamahalan, pagpapatawad at pag-asa. Sana'y natutunan ninyo, tulad ko, na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, ito ay puno ng sakit, pagdududa at mga lihim. Ngunit sa huli, kung mayroon tayong lakas na magpatawad, una sa lahat, ang sarili natin, at pagkatapos ay ang mga nakasakit sa atin, tayo ay makakahanap ng kapayapaan at kaligayahan. Ang pag-asa ay laging naroon kahit sa pinakamadilim na gabi. At ang pamilya, tunay man sa dugo o pinili ng puso, ang siyang magiging sandigan natin sa lahat ng oras. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Sana ay nag-iwan ito ng magandang marka sa inyong mga puso. Kung mayroon kayong nais ibahagi tungkol sa inyong karanasan sa kwentong ito, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muli at naway pagpalain kayong lahat ng pag-ibig at kapayapaan.